Magandang araw sa ating lahat mga kaidiyas. Problema na motor to kaidiyas. Wala siyang kuryente. Ang may-ari nito kaidiyas, ang aming amo, yung aming madam, si Madam Leah. So, ito ang madam din namin mga kaidiyas. Shout out ka sa ating kaidiyas. So, ayan mga kaidiyas, sama ko mekaniko at isa ring mekaniko kaidiyas. So, mag-shout out ka pare. So yan mga kaidiyas, ito troubleshoot natin itong motor ni Madam. Itong KSR na 110. Ang problema no kaidiyas, wala pong kuryente. Kaya ito ang ating ito troubleshoot. So ang problema nito kaidiyas, wala sa kuryente. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang pag troubleshoot nitong motor. So ipakita ko sa inyo kaidiyas na wala talaga itong kuryente. So ayan mga kaidiyas, tingnan nyo kaidiyas, ipatadyak natin sa kasama natin. So ayan mga kaidiyas, wala talagang kuryente. So baka sabihin nyo kaidiyas, prank-prank na ito. Ito kung makikita nyo kaidiyas, i-on ko susi. So ayan, naka-on nyo yung kaidiyas. So ulitin mo nga, pare ko eh. So ayan, wala talagang kuryente itong motor. Itong KSR na 110. So yan ang ating ito troubleshoot. So tara, umpisahan na natin. So ayan mga kaidiyas, tatanggalin muna natin yung kanyang mga bearings, mga cover nya. Alin lang gamitin nyo mga kaidiyas. Kasi ang mga bolt ko kaidiyas, pinalin lang. Alin lang ang pinalin. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my... So ayan mga kaidiyas, nabaklas na natin. So tanggalin muna natin itong kanyang CDI. Sa KSR 110 pala mga kaidiyas, ang same na CDI nito kaidiyas, Pure 125 at saka 125i na wave. So yan yung kanyang kapareha. Kasi 4 pins itong CDI nya. So ayan mga kaidiyas, meron na mga insekto. Nabahayan ang kanyang CDI, kanyang takip. So dapat bago kayo mag troubleshoot mga kaidiyas, alamin nyo muna yung motor kung DC ba o easy drive. So ayan mga kaidiyas. So dito sa KSR natin mga kaidiyas, DC drive ito. So i-check natin mamaya itong kanyang stator. Sa stator niya mga kaidiyas, dalawa lang wire niya, pulser lang at saka charging. So i-check natin mamaya ang kanyang rectifier. So dito muna tayo sa kanyang battery. I-check natin kung good ba or bad na siya. Ayan mga kaidiyas, gamitan natin ng test light. So ayan mga kaidiyas, dead na ang kanyang battery. So ito yung dahilan kaidiyas. First na dahilan na kung bakit hindi sa umandar. So yun nga, DC drive. So ayan, kita nyo kaidiyas, kayang CDI, 4 pins CDI. So pwede yung pang Pure at saka wave. Ayan mga kaidiyas. So tanggalin muna natin mga kaidiyas ang kanyang battery. Kasi wala nga, dead nga. So ayan mga kaidiyas, natanggal ko na. Palitan lang natin ang battery mamaya kaidiyas. Iti-testing muna natin tong battery, yung pang tester namin. Ayan kaidiyas, umilaw na sa kaidiyas. So ngayon kaidiyas, palitan lang natin yan mamaya. So i-test muna natin kaidiyas. Tingnan natin kung meron siyang kuryente. So ayan mga kaidiyas, meron na siyang kuryente. Pero mga kaidiyas, dapat wag muna tayong kampante. Kahit aandar yan,
ipaandar natin mamaya. Kahit andar, dapat i-check pa rin natin yung mula sa stator, papuntang rectifier, at papuntang battery. Kasi kay Diaz, kahit andar yan, kung halimbawa sira yung part ng stator or rectifier, so useless pa rin kay Diaz, maging dead pa rin yung battery. Useless pa rin mga Diaz. So yan lang pag troubleshoot, dapat i-check mo na lahat para okay mga Diaz. Kasi ngayon nga kay Diaz, kahit walang battery ito kay Diaz, dapat andar siya. So sa nakikita ko kay Diaz, umandar siya kay Diaz, pero parang mahina yung kanyang RPM. So merong technical dito sa motor nito. I-check natin yun mamaya kay Diaz. I-check natin yung battery. So wala pong problema ito kay Diaz kasi CDI, kasi umandar naman. I-check natin dito mamaya sa kanyang stator, yung charging system niya nitong motor, at sa papuntang battery. So gamitan natin ng voltmeter kung nagkakarga ba ang itong battery. Ayan mga Diaz, bumababa sa kay Diaz. Ayan. So ulitin natin mga kay Diaz. Ipa full RPM natin mga kay Diaz. Tingnan natin. So ayan kay Diaz, imbes na i-full throttle, bumaba sa kay Diaz. So meron technical kay Diaz dito sa either sa rectifier or either dito sa kanyang stator. So ayan, i-check muna natin itong kanyang rectifier, baka nagma-malfunction lang bago tayo mag-proceed doon sa kanyang stator. So dito muna tayo sa kanyang rectifier. So ayan mga Diaz. So makikita nyo kay Diaz, baka nagma-malfunction lang. So yan lang pag troubleshoot mga Diaz, dapat wag mo nang bibili ng pyesa. I-check mo muna lahat bago ka magsabi na sira ng pyesa, dapat check muna. So bago magpalit. So ayan mga Diaz, i-try muna natin ito kay Diaz. Kis-kisa natin ang gunting. Pwede naman yung liha mga kay Diaz. So i-check muna natin kay Diaz kung may pinagbago ba o ganun pa rin. So ibalik natin. Balik natin mga kay Diaz. Ipatadyak natin mamaya kay Diaz sa kasama natin. Kasama natin na mekaniko. So ayan kay Diaz, ibalik muna natin. So ayan mga kay Diaz, ibalik natin at ipatadyak natin sa kasama natin mekaniko. I-check natin ulit kung meron bang pinagbago o wala. Kung wala siyang pinagbago mga kay Diaz, sure doon na tayo pupunta sa kanyang stator. Baka doon na yung problema. So ayan mga kay Diaz, patadyak natin. So i-check natin ulit mga kay Diaz. Ipa RPM natin mamaya kay Diaz kung ganoon pa rin. Ayan mga kay Diaz, kanyang voltmeter, tingnan natin. Ayan, bumaba sa kay Diaz. Kung i-full RPM mo sa kay Diaz, ganoon pa rin. So meron na talagang problema sa kanyang stator. So dito sa kanyang rectifier, wala itong problema kay Diaz. So hinawakan ko kay Diaz, hindi malamig sa kay Diaz. So dapat kay Diaz dito sa ating rectifier, warm sa kay Diaz. Ibig sabihin nun, gumagana siya. So malamig sa kay Diaz, hindi ito gumagana itong kanyang rectifier. Dapat uminit sa kay Diaz nang galing ng stator. So i-check natin itong kulay white. Ito yung kanyang charging system. So ayan mga kay Diaz, i-check natin mga kay Diaz, dapat iilaw ito. Ayan. Yun oh, hindi sa umilaw mga kay Diaz. So ibig sabihin, mayroong nag-loose dito sa ating stator or nasunog. So tingnan natin yan mamaya kay Diaz. I-check natin yung kanyang stator. Baklasin natin, tingnan natin yung loob. So yan mga kay Diaz, baklasin natin ito para makita natin kay Diaz. Oh, tingnan nyo kay Diaz, wala talaga.
meron talagang nag-loss o nasunog dito sa ating stator. So ayan mga kaidiyas, nabaklas na. So nakikita natin kaidiyas, sunog na talaga. Ang nasunog nito mga kaidiyas, ito yung kanyang magnetic coil. So magnetic coil sa kanyang kulay white na charging system. So ayan mga kaidiyas, yan yung kanyang, yun yung dahilan kaidiyas sa hindi kumarga itong ating battery. So dahil dito kaidiyas sa kanyang magnetic coil. So ayan, sunog talaga kaidiyas. So solusyonan natin to kaidiyas. Ideahan natin. Kasi mahaba pa naman itong magnetic coil. Pipihitin lang natin to. Yung nakabilog. At ikakabit natin ulit. Ayun. Kung nakikita nyo kaidiyas, putol na sa mga kaidiyas. Hindi na siya nakakabit dito. So ayan. Ibalik natin yung magnetic coil. Ayan mga kaidiyas. Ibalik natin yan dyan. At saka i-check na natin mamaya kaidiyas. Ayan. Ibalik na natin mga kaidiyas. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping lagi mo ang lagi ko hinihintay. So ayan mga kaidiyas, i-check na natin ulit. Ilagay natin yung test light sa body ground. So dapat i-ilaw na ito mga kaidiyas. Dapat good na siya. So ayan mga kaidiyas, good na siya kaidiyas. Nagawa na natin ng idea. So ayan kaidiyas, good ng ating charging system na galing ng stator. So i-check naman natin kaidiyas, good na dito. I-check na natin sa kanyang rectifier kung meron na bang pumapasok sa charging system. Ayan. Good na siya kaidiyas. Kasi kanina kaidiyas, pag tester ko nyan, wala yang ilaw. So hindi siya nagka-ilaw. Walang function. Yung papuntang stator. So good na sa mga kaidiyas. So ibaba natin muna yung camera mga kaidiyas kasi wala tayong tagahawak. One hand lang. Ayan. Ayan kaidiyas, ulitin ko kaidiyas. Yung white na may lining na red, papuntang stator, ayan, good na siya. Tingnan naman natin yung papuntang battery. So ayan, good na sa mga kaidiyas. Good ang ating input at output. Yan yung input at output ang ating charging. So tingnan natin dito kaidiyas sa kanyang battery kung lumakas na ba. So ayan mga kaidiyas. So ayan kaidiyas, good na siya mga kaidiyas. So i-check naman natin ulit mga kaidiyas sa voltmeter. Na kahit di na natin ipa-full RPM, dapat ang voltahe niya mga 12 or 13 pataas. Dapat yan yung kanyang voltmeter, ang kanyang voltahe. So ayan mga kaidiyas, kahit hindi mo na ipa-full RPM, nasa standard na sa na voltahe. So ayan mga kaidiyas. Ayan mga kaidiyas, 13 na siya. Kahit hindi mo na ipa-full RPM, ayan mga kaidiyas, automatic nagkakarga na ang ating battery. So na-solve na natin mga kaidiyas ang kanyang problema sa KSR 110 na ito. Hindi lang natin pinandar, i-check pa natin yung kanyang charging system. Kasi dito kaidiyas sa KSR kaidiyas, battery drive kasi ito kaidiyas. Pero mga kaidiyas, dapat kahit walang battery, dapat andar ito. So yun yung dahilan kaidiyas, hindi sa mandar kahit walang battery kasi merong problema sa kanyang charging system. So ayan mga kaidiyas, dapat sa pag-troubleshoot, i-check nyo muna yung kanyang mula sa stator, rectifier, hanggang papuntang battery. Kasi kaidiyas, DC drive itong KSR 110. So iba naman mag-check yun sa mga AC type na motor. So sa next tutorial ko lang yun kaidiyas. Kung meron naman tayong ito troubleshoot. So yan niya, okay na kaidiyas, umilaw ng kanyang mga ilaw, mga signal light, sa kanyang tail light. So walang problema dito sa kanyang rectifier. Nag-warm na sa kaidiyas, good na siya.
So good na sa stator, rectifier at papuntang battery. So ayan lang mga kaidiyas, ganyan lang pag troubleshoot ng motor. Good nang itong motor ni Madam. So wala nang problema kaidiyas, good na yung charging system. Hindi na ito madidid ang kanyang battery. So okay na ang ating troubleshoot sa KSR 110 na Kawasaki. So ayan lang mga kaidiyas, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para lagi kang updates sa mga bago kong videos. Ayun mga kaidiyas, thanks for watching and God bless everyone. Bye bye!